bitaw yung power. Traffic pa. Alright, good morning. Gamit natin ngayon guys ay walang iba kundi ang GSX S1000. So breakfast ride tayo ngayon. Kaya tayo ng Marilaki. Iwas ko muna para makapag cold start tayo dito. Pakagaan, grabe. Gaan, ang gaan niya. Sabi ko sa inyo eh. Ayun, pwede na yan. Okay lang pala mag cold start ng ito kaaga, basta ganito ang tunog, no? Shoutout sa mga kapitbahay ko, pasensya na guys, rider lang po. Legit to, para ako nagdadrive ng 150cc. Like yung mga FCA ng Yamaha, tsaka SA ng Yamaha, or TFX ng Yamaha. Ganun yung pakiramdam ko sa bike na to. Napakalambot ng upuan, all out, nakakailab tong bike na to. Alas 8 na tayo na lumabas dito sa amin. Yo. Full tank natin to dito para malaman din natin kung magkano yung gas consumption nitong motor na to. Sagad yan, 13 liters yung karga natin, 820 pesos full tank. By the way, thank you kay Boss Renz for this bike. So this bike guys is equipped of 999cc. Ang model nito ay 2022, so last year lang to. Pag-usapan natin kung anong mga specs nito later. Punta muna ako siguro ng Shell, may buso-buso. Solo ride ako ngayon guys, wala akong kasama. So kung sino yung makita natin, kakilala natin doon, eh samahan na lang natin, di ba? Napakagaan niya, promise. Sakto, maganda ang panahon, umaraw. Wala tayong maaya. Actually, biglaan lang din to eh, para matry natin tong motor. Naka traction pipe pa nga ako ngayon, no? Naka pang rain mode pa ako. Mamaya magche-change tayo ng mode. Lakas. Mapapahato ko talaga pagka liter bike yung gamit mo, no? Tapos bigla ka mapapapreno. Sa mga nagbabalak mag big bike, ma-advise ko sa inyo guys, magkaroon kayo ng ng disiplina sa paggamit ng throttle. Ako dati iniisip ko, pag may pera ka, bili ka na agad ng big bike. Di pala ganun. Di pala talaga biro ang liter bike, no? Maya isa-isahin natin yung mga specs na meron dito sa motor na to. Sabay-sabay nating explore yung mga bagay or mga features na itong motor na to mamaya guys. Yun sana maganda sabayan kanina yung mga naka MT-09 tsaka Ducati, kaso pumasok sila sa Petron. Anong oras na kasi? Pagka medyo late pa akong umakyat eh, dami ko ng kasalubong pababa. Grabe yung putok na gano'n, no? Pagka magdadagdag ka ng gear, ay ang sarap sa tenga. Ewan ko lang kung rinig guys sa camera. Naninibago pa ako sa quick shifter eh, kasi ngayon lang tayo nakapag-drive ng na may auto blip tsaka quick shifter. Sarap gamitin. Sarap ihato ng ihato. Buti na lang may gas indicator to, no? Meron siyang fuel gauge na 5 bar ang full tank niya. Huwag lang ako magkamali ng gear, no? Kasi sanay ako sa sa GP ship eh, dahil naka GP yung SR ko. Yung ibang liter bike guys, pag na-try nyo sa mga drive test event, ang tigas ng ng clutch. Ito ang malambot para sa akin, na dapat matigasan nga ako dito kasi sobrang lambot nung sa SR eh.
Dito na ako sa Shell Boso-Boso. Wala akong kilala kaya solo ride talaga tayo. Pero madaming naka big bike dito. Nandito yung ano, WR1 PH, mga R1 to. Tapos may mga 6R tsaka 10R doon sa unahan. Pero wala yung kakilala ko na naka 10R. So check lang muna natin. Siguro hindi ko nabaguhin yung modes. By the way guys, itong GSX meron siyang tatlong modes. Mode A, Active, Mode B, basic, tapos yung C, comfort. So as of now naka-comfort tayo. Yun yung pinakamahina na power na itong motor na to, pero malakas pa rin yung guys. Tapos naka traction 5 tayo. Siguro di ko na baguhin yung traction 5 talaga kasi naninibago pa tayo dito sa motor. Ngayon lang natin to na drive. So what we have guys is GSX S1000 metallic gray. I think metallic gray yung kulay nito. This one is equipped of Austin Racing. Di ko alam kung naka full system to or naka cut delete lang to with resonator, pero mukhang naka full system na siya. So this one is 1000cc, 999cc to be exact. Inline 4 of course. Tapos yung tires niya is Rosso 3. Same to ng tires na gamit natin sa SR. 120 sa harap, then sa likod is 190. Tingnan nyo guys. Wow, diba? Napakalaki. Solid. Yun lang naman. Then yung fork niya sa harap, yung forks niya is naka KYB. Fully adjustable yan guys. LED na rin yung harap. Tignan nyo naman yung harap niya. Wow, diba? Alien. Ganda ng ano niya, oh, ng mukha niya, oh. Tapos meron siyang winglet dito, MotoGP inspired, dun sa champion bike nila. Nakakabulol to pangalan nito, no? May X na may S pa, tapos may S pa ulit. Simple lang ng design niya pero napakalupit. Yung tanke niya napakalaki. This one is 19 liters. Yung old model niya is 17 liters. Tapos wala siyang quick shifter. Pero ito naka ride by wire na, kaya meron tong auto blip saka quick shifter. Ano pa bang meron ng bike na to? Yung likod niya is mukhang naka ano pa, hindi LED na ba to? Pero dito parang ang cheap naman ng likod. No? Hindi na lang nila ginawa ng mga, alam nyo yung mga bago ngayon, yung pang sasakyan like nung sa SR, diba? Hindi ko alam kung anong tawag sa ganung ilaw. So by the way, shoutout nga pala kay Ren. Sa kanya tong bike na to, pinahiram niya sa atin. So alis na rin siguro ako para mapag-breakfast na ako. Pagdating sa seat height, meron tong seat height na 810mm, 39 inches or 40 inches ata to, or 32 inches to be exact. Parang 31.9 inches to 810mm. Hindi ako tiptoe, sakto lang, or siguro dahil naka-boots ako. Pero yung boots ko naman flat to hindi to, wala tong mga dagdag. So sakto siya sa height na 5'7". Maraming paraan para mapababa pa to, like yung seat niya. Yung alam nyo, isa pa sa gusto ko dito sa motor na to, itong upuan niya. Napakalambot ng upuan niya guys. Sigurado mag-enjoy yung asawa ko dito pagka nag-back ride siya. Ayun na, napakalambot. So I think siya yung pinakamura na available sa market. 755,000 ang SRP nito. Upright position, hindi nakakangalay, kaya cheater talaga ang mga liter bike May power na, hindi ka pa makangalay, di ba? Malalaman natin mamaya kung ilan average kilometers nito per liter. Yun lang guys, hindi lang siya naka TFT display, naka LCD pa tawag ata dito LCD display. Biyahe na tayo. Wala tayong kasabay, wala si Abet. Wala akong kakilala dito, men. Okay rin pala bumiyahe mag-isa minsan, no? Kaso mahirap, wala ka kasing kausap. Sa pa sa nagustuhan ko dito, napaka-responsive ng throttle niya. Konting gano'n mo lang ng throttle, diba? Second gear. Paunahin natin ito, mga mamaw to
rin pala sa banking to. Tayong kaya, hindi natin kaya sumabay sa mga yan. Mahamaw yun eh. Sarap din pala yung banking na ito, kapit na kapit yung tangke sa'yo. Tayo sa Los Francos. Wala ata si Johnny dito ngayon ah. Dito kasi may signal dito eh. Wala kasing signal sa ibang part. So, coffee po sir, ang available lang po namin Americano, latte, matcha, salted caramel, dirty matcha, tsaka po itong Cadbury po. Cadbury. Sige, Cadbury. Cadbury. Solo tayo dito sa Los Francos. Daan lang tayo ng Manukan. Tingnan natin kung anong kaganapan doon. Cadbury lang tayo dito. Then, uwi na. Dahil breakfast lang naman talaga ang ating paalam. May naka 450 SR dito. Parang kalala ko to. Para siyang si Rody. Dami nila ah.
May buko juice? Teka lang. Paano ko ba iuuwi yan? Sige lang, bigyan mo ako dalawa. Oo, pa-plastic na lang din. Dito muna tayo sa bukuan. Bilan natin ng buko yung asawa ko. What's up, bro? We've been trying to get it out the basement. Oh, yeah. I don't got no time like we in Vegas. No way. Oh, I gotta get it by myself now. Do this till I die now, that's a grave shift. They don't know how long that I've been waiting. I put in the time, now they can't say shit. Now they tryna hit me, I can't call back. If you ain't fam, I can't relate, babe. Oh, I seen them coming from a mile away. I don't even listen Kaya to natin what they mag-change try ng to mode. say. Kaya natin sa traction 3. Tapos basic naman tayo. Mas iwan kaluluwa to ah. Mga arawan. Umaangat na yung basic. May pag-angat ng konti sa harapan. Panigurado yung modes nito na A. Nagwiwili. Tubig, kakalinis ko lang. Pabutin nyo naman ng isang araw ang linis ko. Ayoko dyan. Kakalinis ko lang eh. Kinuskus ko pa yung kadena na ito eh. Tapos mapuputikan. Ayan pa naman yung malala na ano. Kumapit yung ganyang mga basa na daan. Grabe kumapit yan eh.
power. Traffic pa. Mas maganda gamitin yung mode B. Kahit pa paano ano, yung lakas andyan. Nakaka-enjoy gamitin. Focus tayo dito, tapos compute natin kung magkano yung konsumo. Isang bar lang yung nabawas sa atin guys. Moment of truth. Gas reveal. Tingin nyo guys magkano. Ako walaan ko siguro mga 500, 400, 350 to 400, considering na ang gas ay 62. Ganda ng motor na to guys. Hindi kayo magsisisi pag kumuha kayo ng ganito. Napakamura. Ito ata pinakamura sa market na 1000cc sa brand new Ewan ko lang yung mga second hand nito. Kasi mga Z1000 may makukuha ka na 500,000 Pero wala kasing ano yun. Alam ko hindi naka quick shifter ang Z1000 na luma. Yung bago hindi ko rin sure. Pero nakapag-try na rin ako ng Z1000. Hindi ko lang maalala kung nagka-clutch ba ako nun. Pero feeling ko nagka-clutch ako nun. Way back mga 2022 ata yan. May gas-gas yung ano niya, frame niya. Yung stock size, ang stock tires pala na ito guys is down loop. Full tank XCS. XCS. Odo natin 5,246. Kanina 5,100 something Naka 100 kilometers din tayo. Sabagay, ganun naman ang ride ko lagi pagka dun sa Marilaki 100 kilometers balikan. Lalagay ko na lang sa screen guys kung magkano. So yun, ito yung gasolina niya. Ano sa tingin nyo guys, worth it ba sa 1000cc itong gas consumption niya? For me, sa 380 ata, worth it na yun para sa akin. Kasi magkano din sa SR ko, parang nasa 300 din ata yung ginas natin nun. Marilaki tayo guys. Dun sa video ko nung sa SR ko kung ilang consumption. Sa ride by wire pa lang nito, ano na kayo sulit na kayo. Ayun yung nagpaganda rin dito sa motor na to. May quick shifter na kasi tsaka auto bleed. Tapos samahan pa ng malambot na clutch. Malambot na clutch compare sa baka iniisip nyo guys yung lambot niya pang pang small cc syempre. Yung lambot ng clutch niya para sa akin. Kasi napag-try din ako ng CLX 700. Napakatigas din. Malambot to compared dun sa CLX. Lalo na sa MT-07. So yun lang guys. Maraming salamat sa tumapos ng video. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next one. Bye.